Ilan sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kapwa Pilipino ay ang mahabang pila para sa tubig, trapiko, at limitadong pagkain. Ngunit sa mga isyu na ito, bakit hindi sapat ang lahat para sa lahat? Sa araw na ito ay pag-usapan natin ang salitang kakapusan. Ito ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang pinagkukunang yaman ay limitado, ngunit ang pangailangan at kagustuhan ng tao ay walang hanggan. Ngayon, bakit nagkakaroon ng kakapusan? Una, limitado ang likas na yaman. Pangalawa, dumarami ang populasyon dito sa Pilipinas. Pangatlo, tumataas ang pangangailangan ng tao. At pang-apat, hindi pantay ang distribution ng mga pinagkukunang yaman. Ilan sa mga halimbawa ng kakapusan ay limitadong supply ng bigas, kakulangan ng malinis na tubig, kakulangan ng pabahay, limitadong pinagkukunan ng enerhiya at pagkaubos ng kagubatan. Paano ba natin masasabi kung nakakaranas tayo ng kakapusan sa pamilya, sa ating sarili? Una, hindi sapat ang supply. Pangalawa, kailangan pa nating mamili ng mga produkto o serbisyo. Pangatlo, kailangang magtakda ng prioridad. At pang-apat, hindi lahat ng kagustuhan ay natutugunan. Kaya naman humahanap tayo ng alternatibo para sa produkto na gusto nating bilhin. Halimbawang nagkaroon kayo ng short test at ilalagay sa 1/4 sheet of paper, nakita mong wala ka nito sa iyong bag. Maaaring humingi ka sa iyong kaklase o kaya naman kapag hindi ka binigyan ay maaaring gumamit ka ng pilas ng iyong papel sa iyong kwaderno na kung saan ay magiging dahilan mo o alternatibo mo para makasagot ka sa short test na ibibigay ng iyong guro. Yun ang tinatawag nating halimbawa ng kakapusan. Kung naalala nyo noong pandemya, maraming produkto ang naubusan tayo kagaya ng face mask at face shield. Nagtaas ang produkto dahil nag-hoarding ang mga tao. So bakit mahalaga ang pag-unawa sa kakapusan? Una, nakagagawa ng matalinong desisyon, natututo tayong magtipid, napahalagahan ang limitadong pinagkukunang yaman at natututo tayong magtakda ng prioridad. Nalalaman naman natin kung ang isang produkto ba ay kailangan natin o nadaan lang tayo sa mga anunsyo o sa mga kilala nating artista. Permanenteng suliranin ba ito ng Pilipinas? Ang sagot, oo. Hindi ito tuluyang mawawala dahil limitado lang ang pinagkukunang yaman. Kasabay din ito ang patuloy na dumarami ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Sa patuloy na pagkaubos ng ating pinagkukunang yaman ay ang patuloy rin na pagbabago ng ating lipunan. Maraming infrastruktura, pabahay, buildings na nakita niyong pagbabago sa ating komunidad. Maraming pagpuputol ng puno, maraming pagkasira ng kabundukan, at maraming pagbabago sa ating kapaligiran. Ikaw, anong pipiliin mo? Maubos ang kapaligiran habang patuloy na umuunlad at nagkakaroon ng pagbabago ang komunidad. Ano ang kaya mong isaalang-alang at ano ang kaya mong hindi piliin? Anong opportunity cost mo? Pag-usapan natin yan sa susunod na aralin.